Welcome to our Hana Filipino worship. Welcome sa ating Hana Filipino Worship. Today's title is Where Should We Place the Word of God? Ang pamagat ngayon ay saan ko dapat ilagay ang salita ng Diyos. In today's scripture reading, we realize that the Word should be placed in the center of our life, which is the heart. At sa binasa natin ngayon ay napagtanto natin na tunay na ang salita ay dapat nasa sentro ng ating mga puso. If the Word truly becomes my answer, undoubtedly we will have change, right, in our life. Kung ang salita ng Diyos ay tunay na maging sagot sa akin, tiyak na magkakaroon ng pagbabago sa akin. But the issue is that not many people have the Word in the center of their life. Ngunit ang isyu ngayon ay napakaraming mga tao ang hindi nakasentro ang kanilang buhay sa salita. And sometimes, even though the Word is in me, I'm not really seeing the fulfillment of the Word. At minsan kahit nasa akin ang salita, ngunit hindi ko nakikita kung paano nagkakaroon ng kaganapan ang salita. That's why we start to feel drained or tired. Kaya nararamdaman ko ang pagkapagod sa aking buhay. And everything start to be forced. At ang lahat ay parang pinipwersa na lamang. That's why really making sure and seeing God's fulfillment in His Word is very important. Kaya napaka-importante na maging sigurado ako sa katuparan ng salita ng Diyos sa aking buhay. Then we need to ask ourselves, how does triune God work, right? Kaya ang dapat kong itanong sa aking sarili, paano gumagawa ang Trinidad na Diyos sa aking buhay? First of all, we know that He is God of creation. Unang-una, alam natin na siya ang Diyos ng paglikha. Second, He is God of power. Pangalawa, siya ang Diyos ng kapangyarihan. And also, He is God of salvation. At pangatlo, siya ang Diyos ng kaligtasan. This is how triune God works, right? At ganito gumagawa ang Trinidad na Diyos. This is the Father. Ang Ama, This is the Holy Spirit. ang Banal na Espiritu, This is the Son. at ang Diyos Anak. So this works is taking place no matter what happens. At ang gawang ito ay nangyayari kahit ano pa man ang nangyayari. It doesn't change. At hindi ito nagbabago. So this should be the core of fulfillment of the Word in every part of your life. Kaya ito dapat ang maging sentro ng kaganapan ng salita sa loob ng iyong buhay. That's why what enters in your life is the way you see everything. Kaya kung ano ang pumapasok sa iyong buhay, ito ang paraan para makita mo ang lahat. If in my heart, money is everything, I see everything as business. Kung sa aking puso, ang pera ay ang lahat-lahat, ang lahat ay titingnan ko bilang negosyo. Yesterday, Deaconess told me, Merong nagsabi sa aking deaconess kahapon, when her business was working well, and she works with kids, she will see kids as money. nung siya ay nagtatrabaho pa at ang trabaho niya ay nakaugnay sa mga bata, sa ang negosyo niya, pag nakikita niya ang mga bata, ang tingin niya sa mga bata ay pera. Because inside of that person was success. Pagkat sa loob ng taong iyan, ang nandoon ay ang pagkatagumpay. But now God gave her a different grace. Ngunit ngayon, bagong grasya ang binigay ng Diyos para Now sa kanya. she sees the kids as soul. Kaya nakikita niya ang mga bata bilang mga kaluluwa. So what does the soul needs?
At ano ang kahulugan ng kaluluwang ito? This works, right? Ang gawang ito ng Trinidad na Diyos. That's why what is inside your life, what you have heard, it is put in your heart. Kaya kung ano ang nasa loob mo, kung ano ang nilalagay mo sa iyong puso, ito ang nasa sayo. But remember, we've been living for so long without this thing. Ngunit tayo ay namuhay na ng napakahaba na wala ang salita. So inside of me, there's so many things that are not the word. Kaya sa loob ko, napakaraming mga bagay na hindi ang salita. That's why it's obvious that when problem comes, you start to choose humanism. Kaya kung titingnan natin, pag dumating ang problema, ang lagi mong pinipili ay ang patungkol sa makataong solusyon. It's not a problem, but if you keep living like this, as I tell you, you'll feel drained, tired. As Christian, Hindi naman ito problema, ngunit kung patuloy kang mamumuhay na ganito, bilang Kristiyano, ikaw ay mapapagod. but what happens if the word becomes the center of your life and is placed in your heart? Ngunit anong mangyayari kung ang salita ang maging sentro ng iyong buhay at ito ay mailagay mo sa iyong puso? What you thought it was impossible, now you see the possibility in God's works. Ang nakita mo noon na imposible ay ngayon makikita mo na sa paggawa ng Diyos, ito ay posible. This is not like, oh, God will make it possible for everything. Hindi nangangahulugan na maisip natin na gagawin ng Diyos na posible ang lahat para sa lahat. How can we check that? Paano natin ito malalaman? Look at the life of Moses, Kung right? titingnan natin ang buhay ni Mose, 40 years in the kingdom, in the royalty of Egypt. siya ay naroon sa Ehipto bilang prinsipe ng 40 taon. But Moses was a Hebrew man. Ngunit siya ay isang Hebreo. But he was working in a Egyptian system. Ngunit siya ay nasa loob ng sistema ng Ehipto. And there was a lot of slaves, but Israel people was also enslaved by Egypt at that time. Nung oras na yon, nung panahong iyon, napakaraming mga alipin. Ngunit ang mga Israel din ay alipin ng Ehipto nung panahong iyon. How was Moses feeling when he saw his own people being enslaved, but he's in the royal palace? Ano sa tingin niyo ang nararamdaman ni Moses kapag nakikita niya ang kanyang mga kalahi ng mga alipin, ngunit siya ay siya ay isang prinsipe? I bet that he prepared everything so he can one day, right, free Israel, right? Naisip ko rin na siguro naghanda si Moses para sa isang araw ay mailigtas niya ang kanyang mga kalahi. But we know that that didn't happen. Ngunit alam natin na hindi niya ito nagawa. Actually, a crisis came to him. Bakit? Dahil may krisis na nangyari sa kanyang buhay. And when God called Moses, what did he say? At nung tinawag ng Diyos si Mose, ano ang kanyang sinabi? God, I did everything I could and it's impossible. Sinabi niya sa Diyos na, nakita ko Diyos, ginawa ko ang lahat-lahat, ngunit ito ay imposible. But God said what? I'll be with you. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya na ako ay makakasama mo. But he still said, but I'm not good at speaking. Ngunit sinabi niya naman sa Diyos na hindi ako marunong magsalita. I'll be with you, but go with Aaron. Kaya sinabi ng Diyos na ako ay makakasama mo at kaya ikaw ay pumunta. Still, who am I to be in front of Pharaoh? He said like this. Ngunit sinabi niya pa rin, kinwestiyon niya pa rin ng Diyos, sino ako para humarap sa hari ng Ehipto? And God said, do you want to die? Kaya tinanong siya ng Diyos, gusto mo bang mamatay? And he realized. At ng oras na yon, kanyang napagtanto. Remember, God showed miracle to Moses, right? Kung ating babalikan, pinakita ng Diyos ang mga himala kay Moses. Staff becoming serpent, he took it, became staff, right?
ang tuod ay naging ahas at nung kinuha niya ang tungkod ay naging ang ahas ay naging tungkod. Leprosy, put inside, come out, heal, come in, leprosy. He experienced the miracle. Ang sakit na leprosy ay nakita niya na pag pinapasok niya nawawala, pag nilabas niya meron na ulit, meron na naman. But when was the covenant that Moses heard as a child started to be alive? When? Ngunit kailan nangyari na ang pangako na kanyang natanggap nung siya ay bata pa ay tunay na lumabas? When God said, "It is necessary for me that Israel, my people, give me blood sacrifice." Nung sinabi niya sa Exodo 3:18 na karapat dapat lamang na ang Israel ay magbigay ng pagsamba sa pamamagitan ng dugo. And that was the beginning of Moses. At yun ang naging umpisa para kay Moses. So what is the possibility that God shows us right now? Kaya ano ang posibilidad na pinapakita ng Diyos para sa atin? The covenant is everything. Na ang tipan o ang kanyang pangako ay ang lahat-lahat. You can do many things as Moses tried to do, right? Pwede nating gawin lahat-lahat katulad ng mga ginawa ni Moses. You can explain to God, this is the situation, this is the way that it works. Pwede nating ipaliwanag sa Diyos na ganito ang sitwasyon at ganito dapat ito mangyari. Every word that we say, we can make God say, okay, you're right. Pwede nating ipaliwanag sa Diyos at kumbinsihin ang Diyos na sabihin sa atin, okay, ikaw ay tama. But God did not have that plan for him to stay here. Ngunit ang plano ng Diyos ay hindi si Moses ay manatili sa pagiging imposible. Then what should we do? Kaya ano ang dapat nating gawin? You need to put this tremendous promise of God in the center of your heart. Dapat tunay na ilagay natin itong napakalaking pangako ng Diyos sa sentro ng ating puso. Don't ask God to solve the problem. Huwag mong tanungin o sabihin sa Diyos na bigyan ng solusyon ang problema. Don't try to make plans so you can just be better. Huwag mong subukang gumawa ng plano upang ikaw ay mas maging maayos. Think about the covenant first. Ang una mong gawin ay isipin ang tipan o ang pangako. Then I realize who am I, right? At doon mapapagtanto mo kung sino ka. And if I'm child of God, who is with me? At kung ako ay anak ng Diyos, sino ang kasama ko? If God is with me, then what power is fulfilled? Kung kasama ko ang Diyos, anong kapangyarihan ang siyang nangyayari? This is what it means. Covenant is the beginning of everything. Ito ang kahulugan noon na ang tipan ang siyang pinagmumulan ng lahat. That's why when the word becomes your center of your heart, then everything starts to make sense. Kaya kung ang salita ay tunay na sentro ng iyong puso, ang lahat ay magkakaroon ng tunay na kahulugan. What kind of sense? Anong kahulugan? God is fulfilling now, at this moment. Na ang Diyos kanyang ginagawa ngayon sa panahong ito. When you see that, you start to have joy. At kung makita mo iyon, ngayon tunay na magkakaroon ka na ng kaligayahan. You're not joyful because God solved your problem. Hindi ka maligaya dahil binigyan ng solusyon ng Diyos ang iyong problema. You're joyful that now you see God's works and fulfillment in my life, in my field. Ikaw ay tunay na maligaya pagkat nakikita mo ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong field. That's why verse 14, right? Today's reading, it says what? I have rejoiced in the way of your testimonies. Kaya't kung babalikan natin ang binasa natin sa 14, nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan. That's why don't take for granted worship. Kaya dapat hindi natin ipagwalang bahala ang pagsamba. Our worship starts a little bit late, right? Because our time kind of changes. Before worship, just prepare
your heart to place the word. Ngayon, parang late tayong nakapag-umpisa, ngunit isipin nyo na bago ang pagsamba, tunay na ilagay mo sa iyong puso ang salita. And after worship, keep remembering it. At pagkatapos ng pagsamba, patuloy mo itong alalahanin. Then you start to have joy. Rejoice. At pagkatapos niyan, tunay na magkakaroon ka ng tunay na kagalakan. Ikaw ay magagalak. Remember, God wants you to be joyful. Dapat yung tandaan na ang gusto ng Diyos, ikaw ay tunay na magkaroon ng kagalakan. Always remember, within worship, true fulfillment and joy is there. Dapat nating tandaan na sa loob ng pagsamba, nandoon ang tunay na kaganapan at ang tunay na kagalakan. So always plead God, God, I want to be that person of worship. Kaya dapat tunay nating ipagsumamo sa Diyos na ako ay tunay na maging isang tagapagsamba. And also, everything I do, I should see what God's fulfillment. Now it makes sense. It's not coincidence. At sa lahat ng ating ginagawa, dapat tunay nating makita ang kahulugan na nais ipakita ng Diyos. Nothing is from coincidence for God. Pagkat ang lahat ng bagay ay hindi lamang nagkataon para sa Diyos. Nothing. Walang ganun. If you know that, everything is fulfillment of God. Kung maiintindihan mo ito, maiintindihan mo na ang lahat ay kagustuhan ng Diyos. Then you will pray, right? At dahil doon, ikaw ay magsisimulang manalangin. You need to remember the word, right? At aalalahanin mo ang salita. That's why I bless your name, Jesus Christ, that this week, really challenge that what you put in your heart, the word, now I want to rejoice in it. Kaya pinagpapalak ko kayo sa pangalan ni Jesucristo na ngayon ang natanggap kong salita ay tunay na maging dahilan ng aking kagalakan. You don't need to do a lot of things. Hindi mo dapat gumawa ng napakaraming bagay. Just remembering it is more than enough. Ang pag-alala pa lamang ay tunay na sobrang-sobra na. If you are a little bit more ahead of that, meditate on it. At kung ikaw ay mas mataas pa sa pag-alala, ikaw ay tunay magkakaroon ng meditasyon sa salitang iyon. What is meditation? Ano ang meditasyon? Slowly chewing the food until everything is tasted. Ang kahulugan nito ay dahang-dahan na pagmuya ng pagkain hanggang ang lahat ay tunay mong malasahan. Because it is tasteful. Pagkat ito ay tunay na malasa. When you eat something very good, before we used to, when you're a kid, you leave that candy for a long time, right? You save it, right? Kung may kinakain kang masarap, di ba? Nung bata ka pa, ang kending iyan na napakasarap ay nasa loob ng iyong bibig ng matagal na oras. But once you get older, eat it quick, right? Why? Ngunit- Because you can buy another one. Ngunit nung ikaw ay tumanda na, mabilis ka nang kumain. Bakit? Dahil makakabili ka pa. Right? Same thing. The word should be so tasteful that you want to keep it in your mouth. You want to keep it in your heart. Katulad na bagay, ang salita ay napakalasa, kaya dapat itong manatili sa iyong bibig, manatili sa iyong puso. So I really want you to experience and have evidences of that joy this week. Kaya ang nais ko ay tunay na inyong maranasan ang kaligayahang kagalakang iyan sa linggong ito. We're praying for the intensive training for one day in this Korean festival time, right? At ipinapanalangin natin ang mangyayaring training na isang araw na mangyayari sa holiday. So keep praying for this training too. At kaya patuloy nating ipanalangin ang training na mangyayari. Let's pray. Tayo manalangin. God, thank you very much. You have given us the most precious thing, your word. Maraming salamat, Panginoon, na tunay na ibinigay mo sa amin ang pinakamahalagang bagay sa iyo, ang iyong salita. We want to rejoice
during this week, what you fulfill eternally in your word. Nais namin tunay na magalak sa linggong ito na tunay na makita namin ang kaganapan ng iyong salita. All those who are listening, give them joy, peace, and comfort within your word. Sa lahat naman nakikinig ngayon, tunay na bigyan mo po sila sa loob ng iyong salita ng kagalakan, ng kapayapaan at ng tunay na kapanatagan ng kanilang loob. By the grace of the Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of Father God, the dwelling, the guidance, and the filling of the Holy Spirit, be upon all of our precious children of God, listening to your word, holding on to your word, putting it in the most center of our heart, thinking and knowing and remembering and meditating that the word of God is everything. Be upon them now and forever and ever. Amen.